From being a networker, papunta sa pagiging negosyante. Ano ang mas naging aplikable sa'yo sa buhay? Yung pinag-aralan mo sa eskwelahan o yung napag-aralan mo sa networking? Actually, boss, yung experience. You cannot be a master convincer in the business of network marketing or direct selling. You got to be a master prospector. Yung mga hirap natin doon, luwa ang pumatak. Ngayon, kung babalikan natin lahat ng problema natin, tuwa at saya. Bakit? Nalagpasan mo yung ganong estado eh. Ang galing ng pananaw mo sa buhay, no? Mabibigat yung problema pero tinatanggap mo ng magaang. Problems, difficulties are a blessing in disguise. Gaano kasarap na nakapagbigay ka ng sasakyan, nakapagbigay ka ng bahay, nakapagbigay ka ng oportunidad na lahat ng mga bagay na yon. Yung wisdom, kailangan ipasa mo yan. The more values na binibigay mo, the more na nagiging valuable person ka. Yan ang maghuhulma sa'yo to become that bigger and better person. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang inihahatid sa inyo ng RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. Pero ngayon, ang kakausapin natin ay isang napaka-successful na negosyante. Siya po ay may-ari ng Jayco Gold Realty. They are a brokerage firm na tumutulong po sa mga kumpanya na mabenta kanilang mga properties and mga estate properties. At ngayon, kasama natin ang President and CEO ng Jayco Gold, Jair Obligasyon. Maraming salamat, boss. Salamat, Boss RDR, sa pag-invite sa akin dito. Isang pribileyo na pa-interview ng isang Boss RDR. Bago mo na put up itong Jayco Gold and Realty, paano ka nag-umpisa? Isa lang mga akong empleyado na namamasukan sa bangko, pero nagtagal ako as a government employee. Doon kami sa Office of the Mayor. Abutan ko si Mayor Lim saka si Mayor Erap. Along the way, nung empleyado ko, kino-question ko sa sarili ko, bakit ito lang yung natatanggap ko? Ito yung naging eye-opener sa akin nung pumasok ako sa personal office namin. Nakalagay doon na dapat ang empleyado ng gobyerno, payak lang daw ang pamumuhay. Dapat simple lang. Naiisip ko, paano ko makakamtan yung mga pangarap ko kung magiging simple lang ang pamumuhay ko? Kasi sweldo ng isang kawani ng gobyerno ay hindi ganun sapat. Ako ay nag-explore, meron akong kaibigan na inimbitahan ako mag-MLM. To cut the long story short, yung learnings ko po bunga ng MLM. Nabanggit mo yung learning. Siyempre, nung sumali ka, kumita ka ba kagad? Ano nangyari? Anong ginawa mo? Akala ko mabilis lang kumita doon, pero katakot-takot pala na effort ang ibubuhos mo. Hanggang madaling araw, training dito, nag-aabang ka ng mga kakausapin, magbi-business opportunity, meeting ka. Pero along the way kasi, kino-question ko yung sarili ko na para sa akin ba ito? Kasi yung mga upline ko, naramdaman ko na nawawala isa-isa. Dito sa Pilipinas, yung mga networking na yan, sila yung mga nasasabihan ng scammer, kumbaga mambubudol. Anong masasabi mo ron? Hindi po scam ang networking. Paano mo nasabi? Marami namang umasenso talaga eh. Hanggang ngayon may networking. Napakagandang stepping stone yung networking para matuto ka magnegosyo. Bakit gagaling ka sa pagninegosyo kapag kagaling ka ng networking? Masusubukan dito yung tapang mo eh. Kakausap ka ng iba't ibang uri ng tao na hindi mo kakilala. Pipresenta mo yung mga produkto mo sa kanila. Kumbaga dito, tapang talaga at lakasan ng loob. Bago ka maging negosyante ngayon, no? Ano ang educational background ni Jair? Ako po ay isang college graduate dahil sa lola ko, sa mga tiyahing ko na nagpaaral po sa akin. Saan ka nag-aral? Sa PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. And then? Ang pamilya namin, dati kaming meron, private school ako. Dito ko namana sa tatay ko yung pagiging sales. Pero dumating talaga yung crisis sa pamilya namin way back nung elementary ako. Ano yung nangyari? Puro promissory note kami sa school kasi private school kami. Bakit kayo nawalan all of a sudden ng pera? Mismanagement ng tatay ko at syempre during that time, 1998, alam ko may Asian financial crisis tayo noon. Kasi yung tatay ko, sila yung mga nagsusupply sa school ng mga Encyclopedia Britannica, yung mga microscope. Syempre iba na dinedemand, computer na. Kaya hindi naman linya yun ng tatay ko. Doon namin unti-unti nalaman yung tunay na kahulugan ng hirap. Dumating sa punto na wala kaming kuryente, tubig, doon sa tinitira naming bahay. Yung mga bote namin doon, dyaryo namin doon, binebenta namin para makabili kami ng bigas. Masasabi ko na maaga ako na namulat sa kahirapan kasi ang hirap ng boss, nandun ka na, bigla kang babagsak. Alam mo, totoo yan eh. Kasi kung sanay ka na, magiging routine mo na yun eh. Normal sa inyo na mawawalan ka ng kuryente, normal na mag-iigib ka ng tubig. Pero ang mahirap kasi, yung dadalhin ka doon sa hindi ka talaga komportabling sitwasyon. So, paano mo ito hinandle? Salamat na lang kami doon sa teacher ko noon ng elementary. Hindi kami bayad ng tuition. Hindi ako makakapag-enroll. Nakaudlat ng school credentials ko. Buti na lang pumayag
pumayag siya na i-xerox yung report card ko. At tinanggap naman ako sa public school. Napadpad kami ng Maynila dun sa mother side ko. Natutunan ko ng mga school na yan, magtinda ng palamig, magtinda ng candy. At minsan hindi pa alam ng magulang ko, nagpapadyak ako Saan lugar to? sa may Pandakan. Doon ko kasi nakita na, aba, 5 piso may kita pala dito. Meron pa akong naging kapitbahay dyan, inoperan ako, tuwing gabi daw, sama ako sa kanya. Sabi ko, anong meron? Bibigyan kita ng 100 pesos. Anong gagawin? Sabi niya, tutulungan mo lang ako magbuhat ng mga paninda dito sa Divisoria. Kargador ang extra. Kasi supplier siya ng mga gulay, ng mga raw material sa fast food chain dito sa UN, sa may Times Plaza. Nagbubuhat ako 25 kilos na carrots, 25 kilos na patatas. Ikakarga namin yun sa service namin. Tapos sa malupit doon, walang elevator, boss. Akit namin sa 4th floor ba yung 5th floor, gamit namin yung hagdan. Nakakauwi ako noon mga alas 3, alas 4. Kasi ang pasok ko noon, mga tanghali na eh. Umaga, padyak ka, gabi kargador Yes, ka. oo. Yung hapon pag-aaral. Yes, pag-aaral. Kasya pala, no? Kasya, boss, kinukuha ko naman yung paghahanap buhay ko noon dun sa mga bakante kong oras. Marami kasing mga kabataan ngayon, daming dahilan. Ano masasabi mo sa kanila? Kaya maraming mahirap o hindi umaasenso dahil inuna nila yung dahilan kaysa makita nila yung pupuntahan nila. Ilan taon tumagal na gano'n ang buhay mo? Siguro mga 2 taon din. Nakaipon ka ba sa ganong klase ng sitwasyon? Kasi 2 trabaho mo. Boss, sa pamilyang kapos, hindi ka makakaipon. Dumating sa punto na yung nanay ko, tinatawid niya kami, inuutang niya yung mga baon namin. Bakit in spite of that hardships na naranasan mo sa buhay, habang kinikwento mo siya, parang masaya ka nung inaalala mo siya? Kasi yung mga hirap natin doon, malamang luwa ang pumatak. Pero ngayon, kung babalikan natin lahat ng problema natin, tuwa at saya. Bakit? Nalagpasan mo yung ganong estado eh. Yung mga taong dumaraan ngayon sa matitinding pagsubok, darating ang panahon, tatawanan na lang nila. Because yan ang maghuhulma sa'yo to become that bigger and better person. Yes. And that bigger and better person, doon mo na makukuha yung resulta na gusto mong makuha sa buhay. Kada problema natin, biyaya po yun eh. Preparasyon yun sa isang bukas na may magandang ibibigay sa isang buhay mo. Yung mga tagumpay natin dito sa buhay, kapag hindi mo kayang hawakan yan, hindi yan pagkakaloob. Kaya yung mga problema natin, as an entrepreneur, as a salesman, pinapatatag tayo. At hinuhulma ka para mas maging handa ka kung ano man yung mas malaking oportunidad na ibibigay sa'yo. Tama po. Talagang punong-puno ka ng diskarte sa buhay. Oo. Hindi ka nauubusan ng pamamaraan para mabuhay. Correct. Kasi naitanim sa akin, bata pa lang ako na meron kay dati, tapos biglang naghirap. E di para magkaroon uli, dapat magpursige. Yun lang ang daan. Wala namang ibang paraan eh. Ako, kahit ilang kilometro, kaya ko lakarin. Para lang tipirin yung baong ko, naranasan ko yan. Marami kasi sa inyo, kaya hindi kayo nakakalagpas doon sa challenges ng buhay. Bukod sa tinatambayan ninyo, dinadramahan nyo pa. Ang bagyo nga lumilipas eh. Ang gabi natatapos. Darating din yung umaga mo. Darating yung panahon mo. As long as magpupursige ka, dahil naiintindihan mo, parte ng buhay yung pagsubok na nararanasan mo ngayon. Kung kakausapin mo yung mga viewers natin na problemado, hikahos, tapos tinitignan nila na napakalaking disadvantage ng kalagayan nila sa buhay nila, anong masasabi mo sa kanila? Huwag tayong titigil magtiwala sa Panginoong Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw lang ang naging dahilan kung bakit ka naging matagumpay. Doon sa mga taong ang dami ng pinanalangin, pero parang offline, walang nakikinig, anong masasabi mo ron? Hindi dahil na hindi ibinibigay sa iyo yan ngayon, hindi mo na makakamtan. Hanggat di kasi tayo handa, hindi niya ipagkakaloob eh. Ang ganda. Eh, ang asensadong buhay may kaakibat na responsibilidad. Huwag kang hihinto. Wala tayong choice, kundi lumapit sa Kanya. At syempre, huwag ka namang tamad animal ka. Nananalangin ka tapos nakahilata ka sa bahay ninyo. Ang mga kasama mo, panay lasinggero. Umayos ka ng pag-iisip mo. I-align mo yung panalangin mo doon sa buhay na ibinubuhay mo araw-araw. Hindi po pwedeng lahat iaasa mo sa Kanya. May gagawin kang responsibilidad para makuha mo yung panalangin na gusto mo. Ang dami niyong sinisi sa gobyerno, ang dami niyong sinisi sa mga tao, ang dami niyong sinisi sa Diyos. Lahat may kasalanan kung bakit ka mahirap ngayon. Pero nakalimutan mong isipin, ikaw napakatamad mo. Yun nga, sabi ko pag may problema, opportunity yan. Pag nakita mo ganun yung pattern ng buhay, may malaking biyaya yan. Ganon? Pag may malaking problema, may malaking blessing na parating. Meron. Ang ordinaryong tao, ang iniisip niya pag may problema, yan na naman, sunod-sunod na naman ang problema. Paano na tayo? Hindi ka kasi lulubayan yan hanggat di ka natututo eh. So, ikaw gumagaling ka, tumitibay ka, humuhusay ka, tumatalino ka, at nagiging
magiging handa ka dun sa mas malalaking problema na magbibigay sa'yo ng mas malalaking oportunidad. Exactly po. Nung bata ko, ganun yung etiquette ko. Hanggang ngayon dito sa pagmamanage sa company, hindi talaga ako naniniwala. Sabi ko nga wala akong pakialam kung ano yung mga problema yun sa buhay. Ang pakialam lang natin is dapat yung may kikitain tayo, ano yung uuwi natin sa pamilya natin. The more na nagdadahilan tayo, the more na nade-delay yung mga panalangin natin. Ngayon, punta tayo dun sa buhay mo bilang networker. Ano ang malaking naibahagi sa'yo ng networking sa kaisipan mo at kung sino ka man ngayon? Yung sa company namin, style networking ang pamamalakad ko. Kung paano ka-alive o ka-energetic yung mga networking company pag nagpe-present, ganun kami doon, boss. Sa mga ahente ko, no, talagang tinuturuan natin, bumili ka ng sasakyan. Liability yan Akin, hindi siya liability. Essential po siya sa paghahanap buhay. Bakit? Pag ikaw naunawa mo yung negosyo ng real estate, uunahin mo talaga sasakyan. Dito kasi sa amin, bebenta ka muna bago ka magkaroon ng kita Kasi pag nakita ng buyer na ikaw maayos ang representasyon mo, pili-pilo pa naman judgmental. Totoo. Marami nagtatanong, ano ba dapat una kong bilhin? Ang laging sagot dyan, sasakyan. Maraming hindi sa akin, pero kasi yun yung experience ko. Pag ikaw may sasakyan ka, yung tiwala ng tao, isipin mo, pipick upin mo yung tao, magta-tricycle ka. Alam mo, totoo yan. Kasi maraming nagtuturo ngayon na dapat simple lang ang buhay para umasenso ka. Nakakalimutan natin na yung mga makakasalamuhan natin, ang tumatatak dyan, yung unang beses ng pagkikita ninyo. If you represent yourself very well, dumating ka doon nang hindi ka pawisan, nang nakangiti ka ng maayos, at syempre naka four wheels ka halimbawa, iba kagad yung magiging respeto. Magpakatotoo tayo. Ganun talaga Pilipino. Yung simpleng pamumuhay, aplikable yan sa iba't ibang klase ng trabaho. Halimbawa, ang negosyo mo, junk shop, hindi mo kailangan pumorma. Kasi nandun ka lang sa loob ng tindahan mo Pero kung ikaw ay nasa sales, kailangan ng personal connection, kailangan mo puntahan yung kliyente mo, magbihis ka ng maayos. Kasi huhusgahan ka sa unang pagkikita nyo ng mga kliyente mo. Kaya sabi ko, bilhin niyo yung sasakyan. Pag dumami na yung benta natin, doon ka bumili ng property. Yung sasakyan kasi parte yan ng negosyo. So, ibig sabihin, nagiging asset and liability depende sa gamit ang isang bagay. Kasi kung kotse, walang silbi siya, liability yun. Pero kung magagamit mo para makakuha ka ng marami pang kliyente o makaklose ka ng maraming deal, asset po yan. Kasi yung pangarap mong bahay, baka hindi lang bahay yun, mansion pa. Dahil maayos at mas mataas ang porsyento na maisasara mo ang benta kapag ka ang tao may paniniwala sa'yo. Base sa nakikita sa'yo. Trending kasi yung video ni Ramon Ang, dapat simple lang. Applicable sa kanila yon kasi hindi na nila kailangan ibenta ang sarili nila. Hindi na nila kailangan i-prove ang sarili nila. Pero maniwala ka sa akin, kapag kayan may mga big time na mga foreign investors, may mga kinakailangan sila nung araw na hindi pa sila ganun kasikat, hindi pa sila ganun kakilala, bibihis din na maayos yan. Magre-represent din yan. Bakit? Naiintindihan niya na importante yung first impression sa akin ng mga taong kakausapin. It's also respecting them. Umaharap ka ng maayos Yun yung perspective ko. Paano ka naman nag-jump from being a networker papunta sa pagiging negosyante? Actually, boss, dahil sa utang. Paano? During that time, yung nanay ko na-diagnose ng stage 3C na breast cancer. So, yung mga panahon na yan, wala akong means para pagamot. Isa sa mga naging deciding factor kung bakit yung pambili ko sana ng sapatos, tinaya ko sa networking Baka mapagaling ko yung nanay ko kapag kumita ko. Kilala ko yung sarili ko, pag may sinimulan ako, talagang finish ka sa akin. Pero, as time goes by, nung namatay na yung nanay ko, feeling ko wala na akong silbi. To the point na pinapalayas na kami doon sa inuupahan naming bahay. Meron akong kaibigan na pinautang ako ng pera. Magkano? Inuutang ko lang sa kanya noon, 8,000 pambayad ng bahay namin ni Papa. Ang upa. Pero pinautang niya ako ng mas malaki pa. Magkano? 40,000. Sino itong tao na to na nagpahiram sa'yo ng 40 mil? Si Eric Sunga. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng isang big question mark sa sarili ko. Kasabayan ko lang yan nung college ako. Naglalakad din yan. Pero bakit meron siyang ganong alaga? Ang tinanong ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, real estate. Sabi ko, why not endorse mo ka sa manager mo? Gusto kong matuto mag-real estate. Networking, kumikita ka, hindi masyado. Kami yung mga new blood noon Bino yung 1 to 2 years, talagang hataw kami noon. Puro palabas Hindi ka naman kumita ng malaki sa networking. Pero yung paniniwala mo sa networking, napakalaki. Bakit? Kasi yun yung naging tuition fee ko sa lahat ng mga knowledge ko. Okay. So, ito na si Eric Sunga. Balik tayo. Saan mo dinala yung 40,000? Pinang-clearance ko nung nag-resign ako sa gobyerno kasi marami akong utang. Tapos, nag-ahente ka ng lupa. Sabi ko, papaputol ko yung daliri ko pag di ako
magbenta dito. Sa umpisa, hiyang-hiya ako. May mga nakakita sa akin na kasama ko nung college ako. Sabi, graduate ka tol, scholar tayo. Bakit ayun lang trabaho mo na may bigyan flyer sa ibabaw ng flyover dyan sa Cubao? Anong development ito? Empire East. Dahil nakita mo na may pera sa real estate, nag-aral ka ngayon bilang maging broker. Grabe yung pinagdaanan ko dyan kasi late ko na nalaman na meron talagang examination for broker. At yun na yung last batch, that was way back 2015. Ilang units lang na aralin, pwede ka mag-take ng exam. Grabe yung paghihirap ko dyan dahil wala na tumatanggap sa amin na review center. Kasi ang exam, nalaman ko April. Sabi ko nga no, walang imposible. Nanalangin lang ako, Lord, kung para sa akin to, tulungan nyo ako. At kung hindi man, magiging masaya pa rin ako kung ano yung kalooban mo. Sa butihan palad, meron tumulong sa akin, isang architect na naging client ko. Kahit hindi siya bumili sa akin, pero yung connection na ne-connect niya ako dun sa may-ari ng review center, less than a month, nakapasok ako dun sa review center. Pero may bayad din sa review center, sinanla ko ulit yung ATM. Kasi boss, sabi ko, pag gusto talaga, maraming paraan eh. At syempre, magdidesisyon ka kung talagang ikagigain mo, talagang gagawa mo siya ng paraan. Less than a month, naipasa ko yun, pero pagbalik ko dun sa company ko, natag na ako as a wall. Magkano yung hindi mo nakuha ang commission? Mga 1.6M. Ano ang pakiramdam na baong ka sa utang, tapos meron kang inaasahan na 1.6 million, tapos hindi mo makuha? Dumating na naman yung punto na hirap na naman kami. Pinapalayas na naman kami dun sa bahay namin. Biri mo, pumasa ako sa broker, wala akong witness na tatay ko kasi wala akong pambili ng stub para makapasok dun sa graduation ng broker. Yung barong ko, niram ko lang. Yung camera, nangiram ako dun sa pinsan ko. Sabi ko, napagdaanan ko na to eh. Hindi pwede na dahil ito na naman yung mangyayari sa akin. Iiyak ako. Kung gagawa mo talaga siya ng paraan. Ang galing ng pananaw mo sa buhay, no? Mabibigat yung problema pero tinatanggap mo ng magaang. Paano maging ganyan? Ako naubog kasi sa church, tinuturo, huwag mo tignan yung dinagdadaanan mo ngayon. Tignan mo pagkatapos yan, ano yung pwedeng mangyari. After that outtaking, mabalik ako doon. Yung iba, nakikita ko, kakain sa mga restaurant, kasama pamilya. Ako uwi na, bilhin na ulit yung manok. Kain kami ng tatay ko, kain kami ng kapatid ko. And then, paano mo unti-unting ibinangon ang sarili mo? Siguro, sabi ko, sapat yung hirap na dinaanan ko para yun yung maging hagdan ko patungo kung nasan man ako at magiging hagdan ko pa kung saan ko pa gusto marating. Huwag tayong titingil sa panalangin. Ano ang binigay sa oportunidad? May namit ako na developer, yun yung nagbigay sa akin ng oportunidad. Dito po ako kumita po talaga ng maganda. Million. 8-digit na income. Kung mababalikan mo, pinangutang ko yung pinambayad ko sa review center. Pero hindi ko siya tinakbuhan. 2015 ko siya inutang, binayaran ko 2016. Inuna ko muna yung responsibilidad ko. Kasi naniniwala ako, hanggat may utang ka, mahirap umasenso. Kailan mo nasabi na kailangan mo nang kumuha ng mga ahente dahil masyado ka ng maraming binibenta? Mararamdaman mo na na parang maraming tao ang gustong dumikit sa'yo. Nakikita ka nila sa FB, mga kaibigan mo, kamag-anak mo, mga ibang katrabaho mo, unti-unti nagkakaroon ng progress yung buhay mo. Dumating sa punto talaga na kahit hindi ko kailangan, talagang kusa na Dumami na yung ahente mo. dumadami. Noong panahon ng pandemic, doon ko talaga naranasan, yung talagang hindi ko pa naranasan nakita doon sa real estate. Di ba yung pandemic, walang pera tao? Pero kung tutusin boss, yung pera nandyan lang sa mga bangon ng mga tao yan eh. Tuloy-tuloy lang kami noon. Dumating yung dami ng ahente namin, nagsipagbilian ng mga kotse, ng mga properties. Magkano gross sales yun ng pandemic? 1 billion pataas. Ano ang naibigay sa'yo ng pagiging broker, pagkakaroon ng company? Nagkaroon ako ng pangalawang pamilya. Should I say na kapag meron akong binibentang property, ang Jayco Gold and Realty, kaya nilang ibenta kung ano man ang meron ako? Masasabi ko, sapat ang training namin para ibenta namin. Magaling kayo magbenta. Sa pamantayan ko, oo. Kasi nakita ko naman talaga yung pag-asenso ng mga tao ko. Hindi lang pinansyal, kundi personal development. Bukod sa nakatulong ka sa maraming tao, ano pa ang naibigay sa'yo ng Jayco Gold and Realty na kumpanya mo? Ang naibigay sa akin, peace of mind. Kasi boss, yung mga problema ko noon, wala na. Sabi ko nga dun sa VTR video ko way back 2020, ang problema ko na lang is kung gaano karami ang tutulungan. Because of your intention na makatulong sa ibang tao na ayaw mong maranasan nila yung hirap, nag-provide ka ng opportunity. Ang ibinigay sa'yo ng Diyos, number 1, opportunity na naging broker ka. Pangalawa, binigyan ka ng developer na pinagtiwalaan yung kumpanya mo. Pangatlo, binigyan ka ng mga mabubuting tao na tumulong sa'yo kung paano mapalaki yung kumpanya mo. Answered prayer na yan. Ang galing. So may mga bahay na rin yung ibang mga tao mo. Yes. At proud owner din kami dun sa company namin na yun. Okay. Ano ngayon ang oportunidad ang nag-aantay sa mga nanonood natin ngayon? Kung kayo man, makakasama natin dito sa Jayco Gold Realty bilang mga sales agent,
referral partners, gagaranti ako na kayo po ay matuturuan hindi lang ng skills sa pagbebenta, kundi ide-develop natin yung personality mo. Pwede bang part-time dyan? Pwede po. Ano ang educational background na hinahanap ninyo? As long as mataas ang pangarap mo, teachable ka, at willing ka magpa-mentor, welcome na welcome ka dito. Sa mga full-time agent naman po, at least 2-year course graduate ka, magiging full-time agent ka ng Jayco Gold. Ang page po natin is Jayco Gold. Jayco, JCO Gold Realty, mag-message lang sila doon. Ano ang isasubmit nila doon? Sabihin niya nila doon na RDR Talks para alam ko na dito sila, para magabayan po sila at maturuan po sila ng pagre-real estate. How about opportunity naman? Kung may mga developer na nanonood at nakikinig ngayon, ano ang ino-offer ninyo services sa kanila? Talagang forte po namin yung pagbebenta po ng mga rent-to-own. Yan, sa mga may mga pa-rent-to-own dyan, si Jayco Gold Realty ang bahala na magbenta ng mga rent-to-own property ninyo. Baka meron kang gustong batiin, gustong pasalamatan bago tayo matapos? Misis ko, anak ko na si Jairel. Ayan boss, ang isa sa mga inspirasyon ko. Hindi ako napapagod para sa kanila. At syempre boss, isa to sa mga naging mentor ko, Mr. John Calub. Natutunan ko yung pundasyon kung paano maging matatag at ganoon din malaman ko yung mga sekreto na hindi ko pa alam na nagamit ko sa paghahanap buhay. Okay, thank you so much for that, Jair. Sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, magpunta lang po kayo sa page ng Jayco Gold Realty kung may mga inquiry kayo. Mga boss, huwag ninyo kalilimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, at mag-follow na rin po kayo sa aming Instagram account para lagi kayong updated kay Boss RDR. Muli, kung may kwento kayo ng tagumpay, i-message nyo lang kami at po pwedeng kayo na ang kasunod na kausap ko dito sa RDR Talks. Hanggang sa muli mga boss, God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Susunod, Wala namang yumaman sa pag-iipon. May kakilala ka na bang milyonaryo o bilyonaryo na walang disiplina? pinatunayan ni Carlo na pag may sinuksok, may madudukot. Matapos kasi ang halos 5 oras na pagbibilang ng pera, ang ipon ni Carlo umabot ng mahigit 300,000 pesos. Marami sa mga kababayan natin na kahit anong laki ng kinikita at sinesweldo ninyo, hindi pa rin kayo makaipon, hindi pa rin kayo makapag-umpisa ng sarili ninyong negosyo kasi napaka-waldas ninyo sa pera. Tao ang problema. Exactly, yung taong humawak ng pera. Upos na ba lagi ang sahod mo? Gusto mo bang may matira pa kahit kaunti? Parang hindi ka feeling naghihikahos. Huwag kang mangangarap na maging milyonaryo ka kung hindi ka marunong mag-umpisa at magpalaga ng piso. Kung ano yung sinasabi mo, ibinubuhay mo siya eh. Puhunan mo lang ang talino mo yan. Puhunan mo lang laway. Kung maubusan ka ng laway, nung pinasang basong tubig, bawi ng puhunan. Marami kasing mga tao magagaling eh. Bakit mo pagyayamanin ang ibang tao kung kaya mo pagyamanin ang sarili mo?